Hello mga Klods, magandang umaga po sa inyong lahat. At nandito na naman tayo sa iba na naman nating mga adventure paggawa ng hollow blocks. Kasi yung mga content natin ay nasa glass and aluminum installation. Related pa rin ito sa ating mga building na ginagawa. Kaya tingnan natin ang mano-mano na paggawa ng hollow blocks. Mayroon po tayong mga kagamitan, ipakita ko sa inyo. Pati mga mixing po sa ating hollow blocks at mga kagamitan, lalo na sa lalagyan natin nito. At tingnan natin ang ating mga kagamitan mga kaludes sa paggawa ng ating mano-mano na hollow blocks. Una po itong molding at saka yung pang palo dito sa maano yung mga minix natin, forma, at saka yung pala, may malaking pala, may maliit na pala, at saka palita, at saka itong kahoy na ito na pang ano natin. Mamaya ipakita ko sa inyo yung paggawa natin, pag-mix, at saka yung tubig, buhangin, at saka simento. Yung tubig ibang color to kasi nilagyan ko ng molasses yan. Sa 8 sakong buhangin kasi medyo basa. Isang balding tubig lang na ganito. Yan. Tapos isang simento. At ang molasses nito ay nasa lang sa isang sardinas po ay kalahati lang kasi maliit lang. At rin yung lalagyan natin dito, hindi pa ito nakasimento pero pinaplat ko na lang. At saka may atop po, lagyan ko ng atip na kasi bago pa tayong gumagawa ng ganito. Yung dati natin ginagawa ito, matibay po yan mga kaluds, kasi ang gawa po ng 8 buhangin, hindi man siya masyado magpuno. Ayun na lang sa 40 to 45 pieces sa isang Pang commercial po ay aabot yan ng 100 pieces, lalo na may molasses. Pero hindi natin kasi yung buhangin natin hindi masyadong yung mga graba, mga buhangin na, at saka may mga yan, nakita po natin kaya medyo lang natin ang pagmimix. Kaya umpisahan ko na mga kalods para makita po natin kung paano ito i-mix. Buhos yung buhangin.
Ito po yung 8 sakong buhangin at 1 sakong simento. Nilagay ko sa itaas para madaling ma-mix ng ating para sa hollow block. Pisahan ko pag mix, dapat 3 bisis ito mix, pabalik-baliktad para ma-mix lahat ng simento. Dalawang mix pa to, dalawang halo pa to mga kalods. Gawin dito natin ng 3. Pero 4 natin kasi hindi pa na-mix masyado. Babalin. Nama natin yung paghalo.
last na po ito mga kalod sa paghalo para lagyan na natin ng tubig. Ito po yung hitsura ng ating tatlong mix. Ito pwede na ito lagyan ng tubig. Ang kinalabasan sa tatlong mix natin. Ang technique dito, butasan natin yung gitna. Lagay natin yung tubig natin. Ang iba nitong technique, lagay tubig halo. Tansya naman natin yung tubig natin. Ang balde, pwede na natin ibuhos. Ayan. May molasses ito mga kalod. Makita niyo yung color tubig. Hindi natin lahat ng ilagay para mamaya tansya natin ito. Mix. Gilid, pwede na natin na parang strainer mga kalods. Kailangan ito hindi masyadong basa, hindi siya masyadong uga para kapit na talaga yung mix natin. Medyo basa, medyo uga, sakto lang. I-transfer natin dito para gagawa na tayo ng yung hakbang sa pag-mold ng blocks. Yan, hindi natin lang, sakto lang talaga mixing niya. Atin ang lagyan ang inasa natin. Ayan.
po, sansan po natin. Ayan. Yan. Idiin po natin ito mga kalods para ikapit yung ano. Yan. Yan ang finished product natin. Mamaya pagkatapos i-update ko kayo sa kung ilan lahat. Kasi ang ano expected ko dito, mga 40 piraso lang para matibay yung katulad niyan. Matibay. Tapos na po mga kalods ang ating ginagawa. Saktong-sakto lang po. 43 piraso ang gawa natin. Pero baka pa yung mga masira nito kasi may mga nasira. Kasi baguhan pa tayo nito mga kalods. So, okay naman ito. 43 piraso. Yung ano ko 40. Yan. Ganda mga kalods. At sa isang sakong simento na walang sakong buhangin, gagawa tayo ng 40 piraso. Okay na yun. Pero ang pinakaano talaga nito mga kalods, 7 sako lang. Gawa tayo ng 35 pieces. Okay naman ito. Kasi kung tutuusin, yung mga pang-commercial, abot yan ng 100 o 70 piraso ang isang sako. Ito sa atin, tayo lang ang gumagamit ito. Kaya yung buhangin natin hindi masyadong maganda. Katulad ng mga ginagawa nila yung mga black sun. At yung iba, yung ginagawa nila yung anapog. Pero mas maganda yun kung sa vibration ng ano, machine talaga. Pero hindi pwede sa mano-mano yun. Ito, mano-mano lang talaga mga kalods kasi ano wala tayong pang machine. Kung mano-mano lang, saktong-sakto lang talaga ito ang 8 sakong buhangin at saka ano, pwede naman walang molasses mga kalods. Yung molasses po ay may binibisbisan mo yan pag tulad nito, nilagyan ko ng tubig para palati siyang matibay yung molasses. Kasi pag hindi mo na nababasa ng tubig, yung walang molasses okay lang po kahit ano. Pero mas maganda yung walang molasses, 7 sako lang ang gagawin para matibay. Maraming salamat mga kalod sa pagsubaybay nyo sa aking channel G-Trek TV. At update lang tayo sa ating mga palaging mga ginagawa, mga tutorial. At sana ay nakakuha ito ng mga lesson sa inyo, yung nagbabalak na gustong maggawa ng ano, ng hollow blocks na mano-mano. Thank you for watching.